Oh, bakit may bag dyan? Aalis ka? Kailangan ko umuwi sa bahay. Nasa ospital kasi si Papa. Mga 3 days muna ako doon. Nakapag-leave na ako sa work. Paalis na nga ako eh. Hinihintay lang kita umuwi para magsabi sa'yo. Nagdesisyon ka ng umuwi nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Nagdedesisyon ka para sa sarili mo? Nakakasama ka naman ng loob. Parang hindi mo kinoconsider yung friendship natin ah. Parang yung opinion ko hindi na ata mahalaga sa'yo. Yung approval ko. Emergency naman kasi to. Baka kamong sabihin mo, miss mo na ang pamilya mo, tapos gusto mo ng kaunting space sa akin. Kaya nga hindi mo ko isasama na umuwi sa inyo, di ba? Yung papa mo pa talaga ang mas mahalaga kaysa samahan ako dito sa bahay. Lagi mo nalang inuuna yung pamilya mo kaysa sa akin eh. Nakakatampo yan kung alam mo lang. May mga pagkakataon talaga na ang kaibigan natin ay nagkakaroon din ng ibang kaibigan. Pero para kay Kathy, ang kaibigan niya dapat ay sa kanya lang. Hindi siya pumapayag na magkaroon nito ng ibang kakilala maliban sa kanya. Pero bawat selos ay may mas malalim na dahilan. Ano kaya ang punot dulo ng lahat? At may pagbabago pa ba para sa selosa na kaibigan? Tapos sabay-sabay kaming kumain nun. Tawa ako ng tawa nun eh kasi yung si Jenica, yung BFF ko dun sa work ko, talagang ang funny niya. Alam mo yung kahit na wala pa siyang sinasabi, matatawa ka na. Ah, masaya ka pala nakasama mo siya? BFF mo na pala siya ngayon ha? Hindi. Ang sabi ko, sa work lang ba? Di ba sa work natin may mga nagiging friend naman tayo? Kahit ikaw malamang may kaibigan ka rin na katrabaho mo. Wala akong ibang kaibigan, ikaw lang. Kahit sa trabaho mo? Oo, wala. Katrabaho ko lang naman sila eh. Iba naman kasi yung kaibigan talaga. Ewan ko nga eh kung bakit ang bilis mong makahanap ng kaibigan mo. Na BFF mo pa. Di ba? Tayong dalawa yung matagal na magkakilala. Mga bata pa lang tayo, magkaibigan na tayo. Tapos wala ka pang 1 taon dyan sa trabaho mo, nagkaroon ka na ng BFF agad. Hindi. Ang sabi ko, BFF sa work. Pero di naman yung BFF na gaya mo na nakasama ko sa lahat ng bagay. Yung kilalang kilala na ako. Parang kasundo ko lang sa trabaho, ganun. Yun ang sabihin mo. Yung kasundo mo lang sa trabaho, hindi yung BFF mo. Kasi sa buhay ng tao, iisa lang dapat yung maging BFF niya. Kung BFF mo yun, ano ako, di ba? Ito naman, nagsiselos na kaagad. Okay, sige. Yun na nga. Ikaw yung BFF ko, tapos yung kasundo ko sa trabaho. Okay na ba sa'yo yun? Uuwi na nga ako. Huy, nagtatampo ka pa rin ba? Hindi naman kasi ganun yung ibig kong sabihin eh. Okay lang. Sabi nga nila, ang mga tao raw nagbabago habang tumatagal. Baka kasi hindi tayo magkasama sa work eh. Iba na rin yung kaibigan na gusto mong makasama. Sige, okay lang sa akin. Ano ba namang laban ko sa mga tao na yon, di ba? Kung sila na yung lagi mong nakakasama sa araw-araw eh. Tapos ako, kakilala mo lang ng matagal. Sana maging masaya kayo palagi ng BFF mo. Huy, ikaw nga lang yung BFF ko. Ito naman nagtatampo na agad. Wala naman ako ibang kaibigan bukod nga sa'yo eh. Sige, kahit na kailan hindi ko nagagamitin yung term na BFF kapag hindi ikaw yung tinutukoy ko. Huwag ka na magtampo ha. Ang selosa mo naman masyado. Promise yan? Oo, promise. Simula pa ng mga bata sina Kathy at Leah ay magkaibigan na sila. Halos lahat ng bersyon ng sarili nila ay nakita na ng isa't isa. Mula sa pinakamahina hanggang sa malakas, alam nila. Kahit pananahimik ng isa, alam na nila ang ibig sabihin. Iisang paaralan lang ang pinasukan nila at laging magkasama. Kapag bayliyan, alam na may Kathy na nakasunod sa kanya. Mabait naman si Kathy pero hindi talaga maiiwas sa kanya ang ugali niyang selosa. Palakaibigan din si Leah, kaya madali lang sa kanya na makakilala ng bagong kaibigan pero hindi niya ito pinapahalata dahil sa tuwing makikita siya ni Kathy na may ibang kasama at masaya siya, magtatampo na naman ito sa kanya. Para silang magkasintahan na hindi pwedeng mabaling ang atensyon ng isa sa ibang tao. Isang araw, habang nasa trabaho si Leah, nag-aya ang iba niyang katrabaho na kumain sila sa labas.
Sama ka na lang, para sasama na rin ako. Talagang sa akin nakadepende kung sasama ka, no? Baka mamaya sabihin naman nila na ako na yung nagdedesisyon sa'yo. Hindi naman sa ganon. Wala kasi akong kinakausap gaano sa kanila. Hindi rin naman ako makakasama kung wala ka eh. Ang awkward kasi kung tahimik lang ako dun. Sa bagay. O sige, sasama na lang ako. Hindi na lang ako magluluto sa bahay. Nakalipat ka na ba ng bahay? Hindi pa. Nire-renovate pa kasi yung uupahan ko. Bali magkasama kami sa bahay ng best friend ko. Yung bahay kasi na inuupahan ko, may 3 kasing room yun. Iniisip ko na kung gusto mo doon ka na lang din umupa. Same lang din naman yung bayad. Inupahan ko kasi yon isang buo dahil ayoko may ibang tao na hindi ko kilala yung uupa. Kausapin mo na lang din yung kaibigan mo kung gusto niya doon. Malapit lang yun, dyan sa likod ng McDo. As in yung dyan lang? Oo, kaya nga nilalakad ko lang yun papasok at pauwi eh. Para may kasabay na rin ako. Ay sige, check namin ng BFF ko. Malapit lang din yung sasakayan para sa kanya. May kanya-kanyang bahay naman ang magkaibigan, pero naisipan nila na mangupahan na lang na magkasama silang dalawa. May kalayuan kasi ang bahay nila at dahil parehas lang sila ng araw na walang pasok, naisip nila na sabay na lang din silang uuwi sa kanila. O kaya ay igagala o ipapahinga na lang nila ang mga araw na yon. Ang gusto kasi ni Kathy, lahat ng gagawin nila ay magkaparehas talaga. Ilang linggo ang lumipas, nakalipat ng bahay ang dalawa. Bale, iisa lang yung kusina natin, tapos yung banyo naman 2. Yung isa nasa kwarto ko, tapos yung isa naman andyan sa labas. Dahil mukhang pare-parehas yung oras ng pasok natin, siguro yung ligo natin parang may mauuna. Maaga pala ako naliligo. Kung sakali, pwede naman isa sa inyo ang maligo doon. Sige, salamat. Tapos yung sa pagluluto pala, wala namang bawal. Magkano kaya ang ambagan niyan sa gasol? Saka na lang yun. Bala ko sana na kumbaga ako muna hanggang sa maubos yun. Tapos isa naman sa inyo yung bibili. Tapos kapag naubos na yun, yung isa naman. Pero kayo, ano ba sa tingin ninyo? Ako kasi bihira lang ako magluto. Kapag gabi kasi hindi na ako kumakain eh. May rice cooker naman. Yun lang madalas kong gamit kasi nga nagbabaon ako ng kanin. Tapos bumibili na lang ako ng ulam sa labas. Pwede na yun. Bibihira lang din naman kami magluto. Siguro kapag day off lang, ganon. Oh, yun naman pala eh. So okay na yun. Pwede niyong gamitin yung iba kong gamit dyan kung wala naman kayong dala. Nag-ayos na muna ng gamit ang magkaibigan. Maya-maya lang, napansin ni Kathy na tinutulungan ni Terry si Leah na mag-ayos ng kwarto. Kaya nakisali siya. Ako na lang maghawak niyan, Bes. Oh, tapos ka na ba sa kwarto mo? Hindi pa, mamaya na yun. Tutulungan na lang muna kita. Kailangan natin ng tulong ng isa't isa, di ba? Tayo yung mag-best friend, kaya tayo lang dapat yung nakakatulong sa bawat isa. Sige, tapos tutulungan na lang kita mamaya. Pwede naman akong tumulong muna kay Leah. Hindi na, ako na. Kaya ko naman to eh. Kami yung mag-BFF, di ba? Ibig sabihin, dapat kaming dalawa lang yung nagtutulungan. Hindi na namin kailangan yung tulong ng ibang tao. Nanahimik na lang si Terry sa sinabi ni Kathy. Nung napatingin siya kay Leah, para bang sumenyas ito sa kanya na hayaan na lang daw niya. Natapos naman ang dalawa sa paglilipat ng gamit nila habang si Terry ay nasa loob lang ng kanyang kwarto. Parang ramdam na niya kung ano ang ugali ni Kathy na hindi nila pagkakasunduan habang magkasama sila sa iisang bahay. Dahil gabi na, parang gusto ng dalawa na magluto ng pagkain. Ako na lang magluto? Ano bang ulam gusto mo? Yung pwede na rin sana nating baunin bukas, no? Adobo na lang kaya, no? Tapos mamalengke tayo kapag pauwi na tayo. Bili tayo ng gulay, parang ang sarap ng pechay eh. Sige, yun na lang. May nakita ako dyan na parang nagbebenta ng karne. Bili muna tayo. Meron naman tayong dala, di ba? Yung lulutuin sana natin kaso hindi na muna. Ay, oo nga pala. Sige, yun na lang ang lulutuin ko. Bigyan na lang natin si Terry. Bakit bibigyan mo pa? Alam nga naman na tayo lang ang kakain, di ba? Nakatira tayo sa iisang bahay. Saka ngayon lang naman eh. Hindi rin naman siguro natin mauubos yun lahat.
Okay, sige. Matapos na magluto ng dalawa, tinawag na ni Leah ang katrabaho niya para kumain na siya. Tahimik lang si Terry dahil pinakikiramdaman niya ang ugali ni Cathy. Nagsandok na ako ng kanin mo. Okay na ba sa'yo yan? Dagdag ka na lang ng kanin mo tapos itong ulam natin. Ako nagluto niyan. Bakit inuna mo pa siyang bigyan ng kanin kaysa sa akin? Ay, kumuha ka na kasi ng sayo eh. Hindi ko naman alam na magsasandok ka para sa ibang tao. Teka, gusto mo iyo na lang tong sinandok niya. Ang dami kasing kanin eh. Akin na lang yung iyo dahil konti lang naman ako kumain. Ayan, marunong ka naman magsandok. Huwag ka na magpapasandok ng kanin ha. Ang silosa naman talaga nito oh. Oh, ito na. Ikukuha na kita ng tubig mo ha. Tapos iyo na lang tong taba ng baboy dahil paborito mo yan. Alam mo talaga kung anong gusto ko. Mag-BFF kasi talaga tayo eh. Nakatahimik lang si Terry pero inoobserbahan niya kung anong klaseng ugali meron si Cathy. Kinabukasan, nung nagising na sila, naunang naligo si Cathy. Paglabas ni Terry ng kwarto niya, naabutan niya ang katrabaho na naghahanda ng 2 pagkain. Ikaw na lang mag-asikaso ng pagkain mo ha. May natira pa diyang kanin tapos ulam. Ikaw na lang maghanda kasi yung kaibigan ko, magtatampo yun. Kakaiba pa naman yun magtampo. Okay lang, hindi mo naman ako kailangang asikasuhin. Sanay akong gumagawa nun sa sarili ko, no? Salamat pala sa ulam, tinirahan mo pa ako. Lumipas ang mga sandali hanggang sa nauna nang pumasok sa trabaho si Cathy. Kaya ang 2 na lang ang naiwan. Sabay na lang din silang maglalakad papasok sa trabaho. Ganun ba talaga yung kaibigan mo na yon? Oo, mga bata pa lang kami ayaw na nun na nahahati ang atensyon ko sa iba. Nagka-boyfriend na ba yon? Oo, pero naghiwalay na rin sila eh. Siguro mga 2 years na siyang single. Ikaw? Hindi pa. Hulaan ko kung bakit. Baka may naniligaw sa'yo tapos ayaw niya na naaagaw ang atensyon mo, ano? Oo, ganun na nga. Kahit na ano, ayaw niya. Kahit na sino, ayaw niyang napapalapit ako. Kahit nga sa kwento lang. Bakit naman ganun siya? Ano bang akala niya sa'yo pag-aari niya? Daig niya pa yung boyfriend na ayaw kang maagaw ng iba. Magkaibigan lang naman kayong 2. Buti, nakakaya mo yung ganun. Pinagtitiisan ko na lang yung ganun niyang ugali. Kasi mabait naman yun si Cathy. Selosa lang talaga. Hindi na tama yun. Hindi ka niya pag-aari. Magkaibigan lang kayong 2. Dapat alam niya kung ano lang yung lugar niya sa buhay mo. Hindi mo siya dapat sinanay na ganun. Dapat kung mag-best friend man kayo, okay, edi mag-best friend kayo, pero hindi ka niya pwedeng pagsabihan kung sino lang ang pwede mong kausapin o lapitan. Ayoko naman na sumama ang loob niya sa akin. Alam ko kasi kapag nagtampo yun, iiyak yun ang iiyak. Yun talaga yung iniiwasan ko. Hindi ka ba nasasakal sa pinaggagawa niya sa'yo? Nasasakal ako minsan, pero parang nasanay na lang din ako na dapat umiwas kapag dapat iwasan, ganun. Hindi pwede yung ganun ah. Buti hindi ko yung kaibigan. Ako, baka umiyak yun kapag na-real talk ko siya. Mag-best friend kami, oo sige. Magkasama kami simula bata kami, oo okay sige. Pero yung sasabihin niya sa akin na hindi ako pwedeng magkaroon ng ibang kaibigan, ay ibang usapan yun. May buhay ako, may buhay siya. Hindi naman siguro magkarugtong yung mga pusod namin nung pinanganak kami, di ba? Yun dapat yung alam mo. Mag-set ka ng boundaries kahit na mag-best friend pa kayo. Hindi siya pwedeng magselos sa buhay mo. Kung ikaw nga hindi ka nagsiselos sa buhay niya eh. Ayaw ko lang talagang saktan siya. Pero inuunti-unti ko naman yung ipaliwanag sa kanya. Matanda na kayo. Hindi pwedeng baby talk dyan. I-real talk mo siya. Kahit na anong payo ang sabihin ni Terry, hindi pa rin kaya ni Leah na direktang kausapin ang kanyang kaibigan. Ayaw niya kasing nasasaktan nito. Noong gabi na at umuwi na sila, sabay pa rin na naglakad pa uwi sa bahay ang 2. Pero mas nauna pang umuwi si Cathy. Bakit sabay kayo umuwi? Magkatrabaho kami, di ba? Kapag magkatrabaho, dapat sabay na uuwi. Iisa lang din naman yung bahay na uuwian namin, no? Ano bang gusto mo? Hindi ikaw ang kinakausap ko. Pero wag mo rin akong titignan ng ganyan. Ayusin mo yung ugali mo.
Hindi ko alam kung ano yung iniiyak mo dyan na sabay kaming umuwi eh. Kung gusto mong sumabay sa amin, edi mag-apply ka sa trabaho namin. Hindi, kasi malapit lang naman yung office namin eh. Kaya ayun, sabay na lang kami maglakad papasok at pauwi. Sabay kay papasok at pauwi? Aba, ayos pala yung ganyan. Sobrang close nyo naman na pala kapag ganyan, no? Magkatrabaho lang kami. Kung doon ka rin nagwo-work, sabay din naman tayo. Pwede naman na mauna ka sa kanya umuwi ah. Imposible naman na sabay kayo matatapos sa trabaho nyo, di ba? Alam nga namang maglalakad siyang mag-isa pa uwi, di ba? Huwag mo nga manduhan si Leah. Bakit ka ba nangingialam ha? Kaibigan ko kasi siya. Best friend ko siya. Okay lang. O dahil sa work namin 8 hours kami magkasama. Sabay pa kami kumain ng lunch. Sabay pa kami pumasok ng trabaho at pauwi na rin. Tapos magkasama pa kami sa iisang bahay. Ano ka ngayon ha? Magkasama naman kami simula pa ng mga bata kami. Yun lang? Talagang nang aasar si Terry. Dahil matapos niya yung sabihin, pumasok na siya sa loob ng kwarto niya. Habang si Kathy naman, kitang-kita na naiinis na. Halos maiyak na rin siya sa selos. Hayaan mo na yun, kasi naman ikaw rin nagpapapatol. Magkatrabaho nga kami, kaya sabay kaming pumapasok at umuuwi, di ba? Parang siya na ngayon yung kaibigan mo eh. Ano? Ayaw mo na ba akong maging BFF ha? Siya na ba yung pinipili mo kaysa sa akin? Hindi naman sa ganun. Bakit ba nagsiselos ka? Mas matagal naman kitang nakilala, di ba? Hindi naman mababago na magkaibigan tayong dalawa kahit pa sabihin na may ibang tao akong nakakasama sa trabaho ko. Kasi lahat naman tayo may nakikilala. Kasi hindi lang naman tayo ang tao sa mundo. Pero hindi naman pwede na mas may oras ka pa sa ibang tao, di ba? Mag-resign ka na lang dun sa work mo, tapos lipat ka na lang sa amin. Para tayo na lang yung lagi sabay umuwi at pumasok. Hindi naman pwedeng ganun. Ang ganda na ng trabaho ko eh. Saka yun yung experience na kailangan ko. Alam mo naman na bahala ko mag-abroad. Saka hindi naman pwede yung basta na lang ako aalis dahil lang sa gusto mo. So mas masaya ka nga talaga na mas kasama mo yung Terry na yan kesa sa akin. Sige, mukhang nakahanap ka naman na ng bagong best friend mo eh. Matutulog na nga lang ako. Kahit na anong sabihin ni Leah, hindi nakikinig sa kanya ang kaibigan. Nilambing niya ito at sinuyo pero ayaw talaga siyang kausapin. Anong oras na rin nun? Pero hindi pa natutulog si Leah. Hindi siya sanay na hindi sila nagkakaayos bago matulog. Nasa labas siya ng bahay habang nagpapahangin. Doon siya nakita ng katrabaho. Alam mo, maaga pa ang pasok mo bukas. Nagkape ka pa talaga? Hindi ka na lang natulog, no? Hindi nga ako makatulog. Hindi pa rin ako pinapansin ni Kathy. Huwag mong kibuin. Bukas magkikita pa rin naman kayo eh. Huwag mo na sayuin dahil masasanay lang yun maging pabebe. Hindi mo na obligasyon kung hindi ka niya maintindihan. Huwag mo nang ubusin yung kape mo. Akin na yan. Ako na lang iinom yan. Narinig ko yung usapan ninyong dalawa kanina eh. Alin doon? Lahat yun. Ang immature niya, grabe. Para palipatin ka pa ng trabaho, imagine. Hindi ka niya iniisip. Ang iniisip niya lang, yung sarili niya. Kasi kung totoong kaibigan mo yun, kahit pa ilang dekada kayong hindi magkita, magkaibigan pa rin kayo. Yung mga kaibigan ko nga, isang beses sa isang taon lang kami nagkikita eh, pero okay naman kami. Kung kaibigan mo talaga siya, alam niya kung saan ka dapat susuportahan. Masyado siyang obsessed sa atensyon mo. Hindi ikaw ang kaibigan niya, kundi yung atensyon mo. Alam ko naman kung bakit siya ganun eh. Hindi mo pwedeng sabihin na alam mo. Kung kilala mo siya, dapat kilala ka rin niya. Hindi yan tunay na pagkakaibigan ako, sinasabi ko sa'yo. Kakausapin ko na lang siya bukas. Pero wag na wag mong babaguhin ang pangarap at plano mo sa buhay ayon lang sa gusto niya. Kailangan yung mag-grow. Para mangyari yun, kailangan alam ninyo kung paano hihiwalay sa isa't isa. Pwedeng habang buhay kayo magkaibigan, pero hindi pwede na habang buhay kayo na magkasama. Dapat may buhay kayo na labas sa isa't isa. Hindi mo pwedeng maging pangarap ang pangarap niya, no? May pangarap ka, may paraan ka. Buhay mo yan, hindi niya buhay. Magtampo na siya sa'yo, basta wag mong iiwan ang sarili mo. Naistorbo pa yata kita. Baka matutulog ka na.
Hindi pa naman. Hindi na rin tuloy ako makatulog. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klase ng friendship sa inyo. Parang iisipin ko na mag-asawa na talaga kayong dalawa eh. Nagtawaan na ng dalawa na nauwi sa kaunting pag-uusap. Dahil madali lang namang pasiyahin si Leah, agad din siyang napapatawa ni Terry. Ang hindi nila alam, nasa likod lang nila si Kathy na naiinis sa ginagawa ng dalawa. Kaya hanggang kinabukasan, hindi pa rin pinapansin ng dalaga ang kanyang kaibigan. Huy, hindi pa rin ba tayo bati? Doon ka na sa kaibigan mo, sa bago mong BFF. Anong bagong BFF? Wala naman ako ibang BFF bukod sa'yo, di ba? Alam mo naman na ikaw lang ang nag-iisa kong best friend sa buong mundo. Ah, talaga ba? Samantalang hindi nga tayo okay kagabi, pero parang okay na okay ka lang. Paano nga naman, may bago kang kaibigan, di ba? Ang saya niyo pa nga kagabi eh. Nagtatawanan kayo. Ah, kasi gusto mo na magkaaway tayong dalawa para mas madali sa'yo na magkaroon ng bagong kaibigan. Di ba? Habang ako, hindi man lang ako makatawa dahil hindi tayo magkaayos dalawa. Sige, okay lang. Eh sino ba naman ako sa buhay mo? Aalis na ako. Yung baon mo, ako na nga ang naghanda nito eh. Bigay mo yan dyan sa bago mong kaibigan. Bagong gising lang ako. Hindi ko alam kung anong iniiyak mo dyan. Sige, akin na lang yan. Ano ba yan? Hindi na. Akin yan. Kapal ang mukha mo. Ingat ka sa pagpasok. Natatawa na lang si Terry sa inaasta ni Kathy. Hindi niya alam na gano'n ito kaisip bata na para bang ang kaaway niya ay yung bagong kalaro ni Leah. Lumipas ang ilan pang mga araw bago naging maayos ang magkaibigan. Wala kasi silang pasok dalawa, kaya sila lang ang naiwan sa loob ng bahay matapos na umalis ni Terry dahil may kailangan siyang puntahan. Tara, gala tayo. Basta wag ka na kasi makipag-friend dun sa babae na yun. Magkatrabaho nga lang kami. Iba naman yung kaibigan sa katrabaho. Sige, okay na sa akin na sabay na kayo umuwi. Kasi kailangan mo kamo ng kasama, tapos iisa lang yung daadaanan nyo. Pero huwag ka makikipag-usap sa kanya habang naglalakad kayo ha. Huwag ka makikipagtawanan sa kanya. La, kaya ko ba yun? Kasi alam mo naman na ang dali ko lang mapatawa, di ba? Kaya mo naman yun kung gugustuhin mo eh. Dapat ako lang yung lagi mong kausap, tapos ako lang yung lagi mong katawanan. O bakit? Kailangan mo pa ba ng ibang tao? Andito naman ako ha. Matagal mo na akong kaibigan. Oo, sige, susubukan ko na lang. Tara na, labas tayo. Maayos naman ang dalawa. Masaya silang gumagala. Tawanan at kung ano-anong pinag-uusapan nila, lalo na mga bagay na napagdaanan nilang dalawa na magkasama. Hanggang sa may lumapit kay Leah na dalawang babae. Uy, hello! Kumusta na kayo? Saan kayo nag-work ngayon? Ah, yung dyan lang sa may kabila. Maganda ba dun? Si Alexa nga rin nag-resign na eh, pero magpupunta na kasi yun ng Japan. Ay, kayo rin? Ang galing naman! Habang nagsasalita ang babae ay nakahawak ito sa braso ni Leah na para bang magkasundo talaga silang dalawa. Nagkwento rin ito ng tungkol sa kanyang bagong trabaho at sinabi na sana raw ay naroon si Leah para daw may kaibigan siya na laging makakausap. Hindi niya raw masyadong kasundo ang mga katrabaho niya doon dahil may katandaan na raw ang mga yon at masyadong seryoso sa kanilang mga buhay. Inimbitahan pa si Leah na magpunta minsan sa bahay nila, lalo na at malapit na ang kanyang kaarawan. Susubukan ko ha kapag wala akong pasok niyan. Uy sige, ingat kayo ha kung saan man kayo pupunta. Matapos umalis ng mga kababaihan ay ibinaling ni Leah ang tingin sa kanyang kaibigan na nakabusangot at tila ba hindi natutuwa sa nangyari kanina. Okay ka lang? Sorry medyo natagalan ang usapan namin. Ang daldal kasi nun. Sobrang close nyo naman pala. Kapit na kapit siya sa'yo. Tapos yung ngiti mo naman sa kanya, akala mo talaga. Miss na miss mo pa ka mo? Katrabaho ko kasi yun noon. Isa yun sa mga mababait doon na nakasundo ko. Nag-resign lang yun dahil nakaaway niya yung supervisor namin.
Dati mo na pala siyang katrabaho, bakit nag-uusap pa rin kayong dalawa? Hindi naman pwedeng hindi ko siya papansinin kasi ako yung tinawag niya. Sana hindi mo nalang pinansin, di ba? Kasama mo ako na gumagala tapos parang ibang kaibigan yung gusto mong makasama. Hindi naman sa ganun. Matagal na rin kasi kaming hindi nagkikita. Lumalabas sa parang mas importante pa sila kesa sa akin. Grabe ka, hindi naman. Tara na nga, umuwi na lang tayo. Wala na ako sa mood. Ang dami pa sanang nais na gawin ni Leah nung mga panahon na yon, pero sadyang ayaw na gumala ng kanyang kaibigan. Kaya wala siyang nagawa kundi ang umuwi na lang din. Dahil hindi naman sila lalabas, nanood at nakipag-usap na lang si Leah sa mga kakilala niya sa social media. Minsan pang natawa siya. Nasa sala sila noon ng kaibigan. Sino yung kausap mo? Si Jericho, yung kinukwento ko sa'yo na may crush daw sa akin, yung kaklase natin nung high school, yung mahiyain na parang bakla pa nga. Magkausap kayo? Oo, nag-friend request siya sa akin tapos nag-chat siya. Natatawa nga ako sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Single pa raw siya, baka raw kami ang para sa isa't isa. Ang kulit nga panay pick-up line sa akin. Kaya palang tahimik mo dyan, sa iba mo na pala binabaling ang atensyon mo. Tayong dalawang magkasama, tapos sa ibang tao ka nakikipag-usap. Anong tingin mo sa akin dito, ha? Ha? Wala naman tayong pag-uusapan. So, kayo marami? Ano ka ba naman, Bes? Huwag ka na magselos dito. Kausap lang naman to Saka dati natin tong kakilala, di ba? Kahit na sino pa yan. Parang wala ka namang respeto sa akin Kung pwedeng tayo naman na mag-usap. Pero mas gusto mo pa na sa iba pa makipagtawanan. Wala naman kasi to. Wala naman pala. Pero bakit nakikipag-usap ka? Alam nga naman di ko to replyan. Oo, bakit? Hindi mo ba magawa? Baka naman nagsasawa ka na ako ang lagi mong kausap. Hindi naman sa ganun. Pero ayos lang naman siguro na nakikipag-usap din tayo sa iba. Parang malalaman din natin yung experience nila, lalo na yung mga kakilala din naman natin noon. Saka sabi nga nila, wala namang masama makakilala ng bagong tao dahil may mga nakakatuwa rin silang kwento sa buhay nila, di ba? Hindi ganun ang pagdadahilan. Ayaw mo lang aminin sa pagmumukha ko na nagsasawa ka na maging kaibigan ako. Luka-luka, hindi yun ganun. Ganun yon. Kaya ang dami mong kinakausap at bagong kakilala dahil ayaw mo na akong makasama. Hindi nga ganun yun. Sinabi ko na sa'yo, nakausap ko lang naman yung mga yun. Saka hindi ko naman sila araw-araw kinakausap, no? Ano lang yun? Minsan lang kapag bigla na lang sila magchat-chat sa akin. Tapos kapag may tinatanong sila. Siyempre sa dami ng tao na nakakasalamuha natin, hindi naman pwedeng hindi ko sila kikibuin. Tapos tayong dalawa lang ang mag-uusap. Di ba? O bakit tumatawa ka? Kasi nakakatawa. Okay. Kababati lang natin Huwag ka naman na magtampo. Sinuyo na naman ni Leah ang kanyang kaibigan dahil hindi na naman siya pinapansin nito. Kaya kahit na gusto niyang makipag-usap sa ibang tao, hindi na lang niya ginagawa kapag kasama niya ang kaibigan. Isang gabi, habang kumakain silang tatlo, hindi nagsasalita si Terry dahil hindi siya kinakausap ni Leah. Ang madalas na nag-uusap lang talaga ay ang magkaibigan. Maya-maya pa, tumawag ang kapatid ni Leah. Uy, musta? Hindi ko pa sahod ha. Bukas ka na magbigay ng GCash mo. Ano, kumusta na kayo dyan ni na mama? Ang buong atensyon ni Leah ay nasa kanyang kapatid na sumunod naman ay nakausap ang kanyang mga magulang. Bibihira lang silang mag-usap ng kanyang mga magulang kapag sa tawag dahil madalas na nag-uusap sila sa chat. Kaya tuwang-tuwa ang dalaga dahil tumawag ang mga ito sa kanya. Panay ang kwento ng kanyang ina tungkol sa mga alaga nilang manok. Nakakatawa yun, kaya pati si Terry ay natatawa, pero hindi niya lang pinapahalata. Pero mukhang si Kathy ang hindi natutuwa. Dahil kanina sila lang ang nag-uusap na dalawa. Ngayon, ang atensyon ng kanyang kaibigan ay nasa pamilya na nito.
Ano ulit yung sinasabi mo kanina, Bes? Ay, wait lang, Bes ha. May sinasabi si Mama. Hindi ko maintindihan Sandali lang ha. Ma, ano ulit yung sabi mo? Sa inis ni Kathy, pumasok na lang siya ng kanyang kwarto. Hindi niya nagustuhan na hindi siya pinansin ng kaibigan nang dahil lang sa may iba itong kausap. Nakatingin lang si Terry. Hindi niya gusto ang inaasta ni Kathy, lalo pa at pamilya ng kaibigan niya ang kausap nito. Iba na ang tingin niya, hindi na yun basta lang selos sa pagkawala ng atensyon. Nung natapos na makipag-usap si Leah, doon niya lang napansin na wala na ang kanyang kaibigan sa kanyang tabi. Oh, nasa na si Kathy? Pumasok na ba siya sa kwarto niya? Hindi niya pa nauubos tong kinakain niya. May sapak sa utak ang kaibigan mong yun, ano? Bakit? Ano bang ginawa niya? Hindi mo kasi pinapansin kaya ayun nag-tantrums. Kausap ko lang naman sina Mama. Alam mo, hindi na normal yung kaibigan mo. May mali na sa kanya. Kasi pati pamilya mo pinagseselosan niya. Eh hindi na yun gawain ng normal na tao, be. Kakausapin ko na lang. Hindi. Huwag mong kausapin. Hayaan mo siya. Hindi pwedeng sa lahat ng oras kailangan mo siyang suyuin, ano? Yaan mo siyang maintindihan kung ano kayo sa isa't isa. Yung mag-asawa nga, hindi naman nagiging problema yung ganyan. Kayo pa kaya na magkaibigan lang? Isipin mo, yung pamilya ng kaibigan mo na pinanggalingan niya, pinagseselosan mo, eh hindi yun tama. Hindi ko alam bakit siya nagtatampo sa ganun. Kasi nga may problema siya sa sarili niya. Hindi pwede yung ganyan na nagsiselo siya sa mga magulang at kapatid mo na hindi mo naman laging nakakausap at nakakasama. Hindi habang buhay na nakabuntot kayo sa isa't isa, ha? Alam naman niya na bihira lang talaga akong tumawag sa bahay. Yun na nga. Gusto niyang sa kanya lang talaga ang atensyon mo. Eh gusto niyang sa kanya lang iikot ang buhay mo eh. Kaya hayaan mo siya. Ikaw rin naman kasi, sinanay mo siya na kapag nagsiselos o nagtatampo siya, hindi mo nagagawin yung ikinasiselos niya. Magkaroon ka rin naman kasi ng sarili mong buhay. Naiinis din ako sa'yo eh. Sinabi niya lang na huwag mong kausapin yung manliligaw mo. Hindi mo rin naman talaga kakausapin. Hindi ganun. Buhay mo yan. Ayaw ko kasi talaga na hindi kami nakikibu ang dalawa. Ang bigat sa dibdib. Naiintindihan ko naman yun. Dahil nga magkaibigan kayong dalawa. Pero hindi talaga pwede na ganyan. Dapat alam niyong may buhay kayo na hindi lang laging nakadikit sa isa't isa. Ang tatanda niyo na. Pwede na nga kayo magkaroon ng asawa at anak. Paano kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya? Ano, magsiselo siya sa asawa mo? Sa anak mo? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag eh. Pero mas malalim kasi doon. Walang malalim dyan. Basta gawin mo, dumistansya ka na lang sa kanya. Kahit na gustong gawin ni Leah ang sinasabi sa kanya ni Terry, hindi niya ito magawa. Kaya sinuyo niya ulit ang kaibigan. Humingi siya ng tawad kung hindi siya nabigyan ng oras at atensyon. Nagkabati ulit silang dalawa kaya umiwas na rin si Leah sa kanyang pamilya. Kinakausap niya lang ang mga ito kapag wala si Kathy o kaya kapag nasa trabaho siya. Ayaw niya kasi na isipin na naman ng kaibigan na nagbibigay na naman siya ng atensyon sa ibang tao. Hanggang sa isang araw, kailangang umuwi ni Leah dahil nagkasakit ang kanyang ama at isinugod sa ospital. Nag-file ka na ba ng leave mo? Ngayon pa lang, pero sabi naman ni Ma'am Ana, okay lang naman kahit 3 araw akong wala. Oh, yun naman pala eh. Mamaya dumiretso ka na pa uwi. May kukunin ka pa ba sa bahay? Yung pera ko, andun kasi yun sa maleta ko eh. Tapos magpapaalam din ako kay Kathy. Magpapaalam ka? Oo, para alam niya na 3 araw ako mawawala. Pe, kaya ba kayo mag-BFF kasi parehas kayo may sapak sa utak? Maiiwan kasi siya doon tapos hindi pa kayo magkasundo. Baka mamaya magtalo kayo. Hindi mo na dapat iniisip yung ganyan. Tsaka kapag hindi niya ako pinansin, hindi ko rin naman siya papansinin ano. Magkasama kami sa bahay pero may kanya-kanyang buhay naman doon. Umalis ka na agad, huwag mo na kausapin at huwag ka na magpaalam. Kapag ba sinabi niya na huwag ka umalis, hindi ka aalis. Hindi nakakibo ang dalaga. Pero iisa lang ang iniisip niya. Ang kalagayan ng kanyang ama.
Kailangan niyang umuwi kahit na anong mangyari. Nauna na siyang umuwi kaysa kay Terry na may tinatapos pang trabaho. Nung matapos na kumuha ng mga gamit si Leah, saka naman umuwi ang kanyang kaibigan. Oh, bakit may bag dyan? Aalis ka? Kailangan ko umuwi sa bahay. Nasa ospital kasi si Papa. Mga 3 days muna ako doon. Nakapag-leave na ako sa work. Paalis na nga ako eh. Hinihintay lang kita umuwi para magsabi sa'yo. Nagdesisyon ka ng umuwi nang hindi malang nagsasabi sa akin? Nagdedesisyon ka ng para sa sarili mo? Nakakasama ka naman ng loob. Parang hindi mo kinoconsider yung friendship natin eh. Parang yung opinion ko hindi na ata mahalaga sa'yo. Yung approval ko. Emergency naman kasi to. Baka kamong sabihin mo mismo na ang pamilya mo, tapos gusto mo ng kaunting space sa akin. Kaya nga hindi mo ko isasama na umuwi sa inyo, di ba? Yung papa mo pa talaga ang mas mahalaga kaysa samahan ako dito sa bahay? Eh lagi mo lang inuuna yung pamilya mo kaysa sa akin eh. Nakakatampo yan kung alam mo lang. Hindi naman kasi pwede na sa'yo lang lahat ng oras ko. Magkasama na nga tayo palagi, di ba? Minsan ko na nga lang makita mga magulang ko tapos ganyan ka pa. Hindi naman pwedeng buong buhay ko sa'yo lang. Magkaibigan lang tayo, Kathy. Hindi pwedeng yung atensyon at pagmamahal ko sa pamilya ko mapupunta lang din lahat sa'yo. Ah, ganyan ka na pala magsalita sa akin ngayon. Eh parang sinasabi mo na nagiging pabigat na ako sa buhay mo, ganun ba? Magkaibigan tayo, di ba? Hindi ka dapat ganito. Nangako tayo noon na lagi tayong magkasama tapos gusto mong kumilos na wala ako? Pasensya ka na, pero pamilya ko muna ngayon. Sige, pumili ka. Pamilya mo o ako? Wala dapat pilian sa ganito. Alam mo naman na magkaiba kayo. Bakit hindi ka makapili, ha? Sorry, pero aalis na ako. Hindi na nilingumpa ni Leah ang kanyang kaibigan. Ang alam niya lang, kailangan siya ng pamilya niya. 3 araw na hindi sila nag-uusap na magkaibigan. Basta ang alam lang ni Leah, hindi raw laging lumalabas ng kwarto si Kathy. Iyon ang kwento sa kanya ni Terry. Nakukonsensya pa nga si Leah sa ginawa niya, pero ang sabi sa kanya ng kanyang katrabaho, huwag daw siyang makonsensya na pinili niya ang pamilya niya higit sa kaibigan niya. Dahil kung totoong kaibigan si Kathy at mahal siya nito, maiintindihan niya kung bakit kailangang puntahan ni Leah ang kanyang ama na nasa ospital. Dahil kung kay Kathy raw yun mangyayari, malamang ay hahayaan lang din ni Leah ang kaibigan na unahin ang kanyang pamilya. Hanggang sa bumalik na si Leah sa bahay, naabutan niyang si Kathy lang ang naroon. Uy, usap tayo. Para saan pa? Eh hindi mo naman ako pinili, di ba? Ang pinili mo, yung pamilya mo. Alam mo naman na nasa ospital si Papa. Kailangan niya ako doon. Saka may sakit siya eh. Paano kung hindi na kami magkita, di ba? Gusto ko umuwi noon bago ang operasyon niya dahil yun din yung gusto niya. Hinahanap niya ako. Gusto niyang buo kaming pamilya. Yun na nga. Mas mahal mo sila kaysa sa akin. Mahal ko kayo pare-pareho, pero hindi ganun sa pagmamahal na gusto mo. Pamilya ko sila eh. Natural mahal ko sila. Kaibigan kita, kaya mahal din kita. Parang hindi mo na maalala kung ano yung ginawa natin nung mga bata pa tayo. Alam mo ko, hindi ko makakalimutan yon. Oh, ibig sabihin lang nun alam mo rin kung gaano kahirap sa akin to. Bakit? Sa'yo lang ba mahirap? Pati sa akin naman, di ba? Parang lagi mong pinaparamdam sa akin na nagsisisi ka. Hindi ko na alam ngayon kung nagsisisi ba ako. Hirap na kasi akong intindihin ka eh. Hindi mo naman kasi ako iniintindi. Yung ginawa natin para yun sa pagkakaibigan natin, hindi para sa ganito na akala mo ayaw mo na talagang lumayo sa akin. Nasasakal na ako sa pagkakaibigan natin. Gusto ko rin naman kumilala ng ibang tao. Gusto ko rin naman makihalubilo sa iba. Gusto kong lumago sa sarili kong paraan. Bakit? Hindi mo ba yun kaya na kasama ako? Hindi ka ba pwedeng lumago na kasama ako? Ganun naman ang gawain ng magkaibigan, hindi ba? Lalo na't mag-best friend tayong dalawa. Hindi pwedeng ganun lang yun. Pwedeng magkasama tayong mangarap. Pero sana naman hindi pwedeng lagi tayong magkasama sa pag-abot nun. Kasi hindi natin maaabot yung pangarap natin na tayong dalawa lang. Kailangan din natin ng ibang tao.
Hindi mo na kailangan ng ibang tao. Ako lang ang kailangan mo. Kahit na anong pag-usapan nila, hindi na uuwi sa maayos na pagpapasya. Dahil alam din ni Leah na hindi siya makakawala sa kaibigan niya. Alam niyang kahit na anong mangyari, hindi sila maglalayo hanggat hindi siya gumagawa ng paraan para tuluyang maputol kung anuman ang sinumpaan nila noon. Isang araw, tahimik lang si Leah sa kanyang trabaho. Napansin yon ni Terry. Okay ka lang ba? Baka kailangan mo ng kausap. Hindi na. May iniisip lang ako. Personal eh. Kung gusto mo ng kausap, tara, mamayang break time. Doon tayo sa rooftop. Puntahan mo na lang ako sa pwesto ko mamaya. Nag-aalangan pa si Leah na gawin yun dahil hindi niya alam kung maiintindihan siya ni Terry. Hindi niya rin alam kung paano ipaliliwanag ang problema niya. Hanggang sa hinayaan na lang niya ang sarili niyang sumama para magpahangin. Dalawa lang silang naroon habang tahimik lang si Leah. Paano ko ba sasabihin? Kung paanong tingin mo? Ano bang religion mo? Kailangan ba yun para maintindihan ko kung ano yung gumugulo sa utak mo? Baka kasi iba yung paniniwala mo eh. Sabihin mo na lang. Paano natin malalaman kung anong paniniwala ko kung hindi ko alam kung anong paniniwala mo? Naniniwala ka ba sa mga ritual? Ano kasi, may kwento kasi yan kung bakit hindi kami naghihiwalay ni Kathy. Nagsimula yun nung high school pa kami. Bali ang totoo niyan, siya lang yung kaibigan ko noon. Hindi ako kasing daldal ngayon. Ayoko sa ibang tao. Tapos siya naman yung maraming kaibigan. Ako yung selosa noon. Ako yung ayaw siyang sumama sa ibang mga kaibigan niya. Natatakot kasi ako noon na baka mawalan ako ng kaibigan. Iniisip ko, paano ko sa iba na siya maging masaya, di ba? Parang, paano naman ako? Kung magkakaroon siya ng ibang kaibigan, ano naman ang mangyayari sa akin? Magiging mag-isa lang ba ako sa buhay? Ganun yung iniisip ko. Ano namang kinalaman ng ritual? May nilapitan kami noon na parang may kinalaman sa mga pagband ng kaluluwa. Ako yung nagpumilit sa kanya noon. Ayaw niya kasi, natatakot nga siya. Gusto niya na maging magkaibigan pa rin kami kahit na wala nang ganun. Kaso ako, iniisip ko na baka sinasabi niya lang yun. Pero ang totoo nun, gusto na niyang umalis. Sasama kasi siya nun sa mama niya. Lilipat sila ng bahay. Ang mangyayari, lilipat din siya ng school. Ayoko. Gusto ko kung ano yung papasukan niya, yun din yung sakin. Gusto ko magkasama kami sa lahat ng bagay. Nagparitual kami noon na kahit na anong mangyari, kami lang yung magiging matalik na magkaibigan. Okay naman nung una, kaso hindi niya ako iniiwan. Hindi ko rin siya iniiwan. Magkasama kami sa lahat hanggang sa nagkaroon na kami ng trabaho. Doon ako nagkaroon ng mga kakilala at kaibigan. Pero siya, hindi na siya nagkaroon ng interes sa iba. Kasalanan ko rin yun eh. Kasi ako yung nagpagawa nun. Sobrang bait niya kasi tapos sobrang galing niya makisama. Kaya ang sabi ko, mawawalan siya ng interes kumilala ng iba. Para akin lang yung atensyon niya. Yun kasi ang akala kong paraan ko para ako lang yung kaibigan niya eh. Dahil siya lang yung kaibigan ko. Pero ngayon, ako naman na yung nahihirapan. Naawa akong bigla kay Kathy. Hindi niya naman pala ginusto yung ganun. Galit na galit pa ako sa kanya dahil minamahanduhan ka niya. Ikaw naman palang may kasalanan. Oo, alam ko naman na ako yung may kasalanan eh. Pero gusto ko na kasi makawala. Mukhang alam mo naman kung paano yun. Bakit kasi kailangan mo pang gawin yun eh? Alam mo, sa buhay natin hindi talaga pwedeng sa iisang tao ka lang laging nakadikit. Oo, sige, andoon na tayo sa natakot ka na baka mawalan ka ng kaibigan. Pero ngayon, mukhang kailangan mo nang tanggapin na baka kapag nawala na yung ritual na pinagawa ninyo, mawalan ka na talaga ng kaibigan. Kung hindi ko yun ginawa, baka masaya si Kathy ngayon. Baka hindi siya yung nahihirapan na sunod ng sunod sa akin. Kaya hanggat kaya mong gawin ang tama, yun ang gawin mo. Kasi kung ganyan nga naman, hindi lang si Kathy ang mahihirapan, pati na rin ikaw. Hayaan mo na siyang lumaya para makalaya ka na rin. Mas marami pala siyang pinagdaanan sa buhay.
May alam ka bang albularyo na pwede kong malapitan? Subukan kong kausapin yung tita ko. Alam ko marunong yun sa mga ganyan eh. Naalala ko kasi noon, siya yung dinarayo noon para magpagamot sa kanya. Salamat. Sana nga matulungan niya kami kahit na mahabang panahon na yun naganap. Hindi na muna pinaalam ni Leah ang balak niya. Gusto niya lang gumawa ng paraan para naman maging maayos na rin si Kathy. Simula kasi nang ginawa nila ang pagdudugtong ng kanilang kaluluwa, hindi na naging masaya si Kathy kapag wala siya. Parang nawawala ang kaluluwa niya at hindi niya makontrol na bumalik sa kanya. Dahil kung nasaan ang kaluluwa ni Leah, doon lang din ang daan na alam niya. Ngayon na mas malaya si Leah na kumilala ng bagong tao at kaibigan, para bang mas lumalalim ang sugat na dulot nun kay Kathy. Siya ang nagsasakripisyo sa desisyon na ginawa ni Leah noon. Isang araw, hindi pumasok sa trabaho ang dalawa, pero hindi nila sinabi kay Kathy. May pupuntahan kasi silang albularyo na bigay ng tita ni Terry. Dito na ata yun ano? Ito yung sinasabi ni tita eh. Bahay daw nakatapat yung malaking building. Ito lang naman yun. Magtanong kaya tayo, no? Ay oo, yan yun. Naalala ko yung tsura niya. Nagpunta na yan noon sa bahay ni tita eh. Albularyo din pala yan. Kinausap nila ang babae na nagpakilala bilang Dasyang. Ikinuwento ni Leah kung ano ang ginawa nila noon. Kung paano nagsimula at kung ano ang mga binigay nilang mahahalagang gamit nila. Matagal na raw namatay ang nilapitan nilang gumawa ng ritual, kaya hindi na nila alam kung paano nila yon mapuputol. Wala rin namang ibang nakakaalam nun. Pero ang sinabi lang sa kanila, dapat ay kasama niya si Kathy. Dapat, dalawa silang tanggapin na gusto na nilang putulin kung ano man ang ugnayan na meron sila. Binalaan din si Leah na sa oras na matanggap ang kumukonekta na ritual sa kanila, malaki ang posibilidad na hindi na rin sila maging magkaibigan. Ang sabi niya mawawala na yung band namin, no? Paano na yun? Parang hindi na kami magkakilala, ganon? Magkakilala pa naman kayo. Di naman sinabi na hindi na kayo makakaalala. Yung band lang na meron kayo ngayon. Bakit kaya ganun? Hindi ba pwedeng ganito pa rin kaming magkasundo, pero yung malaya na magkaroon ng bagong kakilala? Hindi ka ba nakikinig kanina? Sorry na, hindi lang talaga nag-loading ng maayos yung utak ko eh. Kinakabahan kasi ko. Mas maingay pa yung tibok ng puso ko kaysa sa boses niya. Ang sabi niya, malaking epekto raw yon ng ritual. Parang gayuma na rin daw kasi yun. Pero may sinabi siyang ibang term eh. Hindi ko na lang maalala. Basta yun na. Kapag sa gayuma raw, kapag nawala ang gayuma, mawawala yung love. Tapos mapapalitan ng hate. Ganon din yang sa inyo. Hindi ko lang alam kung mapapalitan ng hate lahat ng meron kayo. Parang hindi ko kaya. Alam mo, baliw ka rin eh, no? Ikaw yung nagsabi na handa ka na, tapos ikaw yung may ayaw. Wala ka na magagawa niyan. Ang kailangan niyan makumbinsi mo si Kathy na dalawa kayo magpatanggal ng ginawa niyang ritual. Pero dapat dalawa kayo na willing. Isipin mong maigi na yan na lang din ang magiging pambawi mo sa kaibigan mo. Hayaan mong mag-grow kayo na malayo sa isa't isa. Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat ng taong nakasama mo sa lahat ng bagay makakasama mo rin sa mga susunod na taon ng buhay mo. Katulad ng panahon, nagbabago rin ng tao. Ang maiiwan na lang sa ating lahat, yung memories. Huwag mo nang patagalin tong ganito. Kasi sinasabi ko sa'yo, kayong dalawa ang magsasuffer sa huli. Nung una ay kumbinsido na si Leah sa balak niyang gawin. Pero nang malaman niya kung ano ang mangyayari, bigla siyang umatras. Sinabi niya na kaya niyang tiisin ang pagiging selosa ng kanyang kaibigan kaysa sa mawala ang pagkakaibigan nila. Kaya nagpatuloy pa ang ilang buwan na ganon si Kathy. Lahat ng kilos ng kanyang kaibigan, kailangan alam niya. Lahat ng kinakausap dapat kilala niya at hindi pwedeng kung kani-kanino ito makikipagtawanan. Dumating pa nga ang araw na kahit si Terry, hindi niya pwedeng kausapin. Sa loob o sa labas man ng bahay,
Kaya si Terry na lang ang gumawa ng paraan para mapagtanto ng dalawa na kailangan na nilang bumitaw sa isa't isa. Bakit? Ano bang problema mo? Bakit kailangan kausapin mo pa kaming dalawa? Ang sabi mo may gagawin ka, di ba? Busy ka kamo. Sige na, alis ka na. Hindi talaga ako aalis. Gusto ko lang sabihin yun. Pero ang totoo niyan, gusto ko kayong makausap dalawa. Hindi na, sige na. Umalis ka na lang. Gumala ka na. Bakit? Ano bang pag-uusapan natin? Hindi yan. Wala naman siguro yan, no? Mukhang hindi ko pa sinasabi. Alam mo na kung anong gusto kong sabihin. Wala akong alam dyan. Sige, ako na lang magsasabi. Huwag mo akong tingnan ng masama, Kati, ha? Hindi ko aagawin ang kaibigan mo. Dahil ang totoo niyan, buhay ninyong nawawalan at yung mga potensyal na tamang tao para sa inyo ang nawawalan. Ano nga kasi yung gusto mong sabihin? Ang dami mong pasakali eh. Hindi yan. Hayaan mo na siya. Ano na lang, what if gumala na lang kaya tayo, no? Alam ko na kung anong ginawa ninyong dalawa. Yung sa ritual. Hindi naman ako makikialam kung wala akong intensyon na maganda para sa inyong dalawa. Terry, bakit sinabi mo pa? Ang sabi ko ako na ang gagawa ng paraan, di ba? Gumagawa ka ba ng paraan? Hindi mo naman sinasabi sa kanya kung ano yung dapat mong gawin, di ba? May nililihim ka ba sa akin, Lia? At sinabi mo pa talaga sa kanya? Para saan pa? Gusto mo rin na gawin nyo? Para maging magkaibigan din kayo habang buhay? Ang sabi mo sa akin, dapat tayong dalawa lang ang nakakaalam nito, di ba? Walang iba. Dahil tayo lang yung maaasahan ng isa't isa. O bakit ngayon alam na rin ng babae na yan? Pinagkakatiwalaan mo na siya? Bigla niya lang naman nalaman yun. Sinabi niya sa akin kaya nalaman ko. At lumalapit na kami sa albularyo para maputol yung ginawa ninyo. Para maihiwalay ang kaluluwa ninyo sa isa't isa. Ano? Ginawa mo talaga yon? Para ano? Para makalayo ka na sa akin? Para iwan mo ako mag-isa? Parehas ka lang pala nilang lahat eh. Akala ko pa naman magkaibigan tayong dalawa. Nawala na rin naman ang lahat sa akin, di ba? Pero bakit ngayon? Pati ikaw gusto mong mawala sa akin? Ikaw pa yung lumalayo. Sasabihin ko naman sa'yo eh. Naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Tamang pagkakataon? At kailan naman yon ha? Kapag aalis ka na talaga sa akin, iiwan mo ako na walang kahit na sino? Iiwan mo ako mag-isa habang hindi ko na alam kung paano pa ako magkakaroon ng kaibigan? Iiwan mo ako kung kailan maayos ang lahat sa'yo? Kung kailan halos lahat sila gusto kang maging kaibigan? Ang selfish mo naman, Lia. Sorry pero hindi yun ganun. May ginagawa ako pero para sa ating dalawa yun. Para sa'yo. Para sa akin o para sa'yo lang? Dahil gusto mo na maging masaya ka na wala ako? Alam ko na yan. Ramdam ko na kung ano yung gusto mo. Yung mawawala na ako sa tabi mo dahil gusto mong sumama na dun sa iba mong mga kaibigan, di ba? Tapos ako, ano mangyayari sa akin? May iwan ako sa dilim? May iwan ako mag-isa? Na kapag kailangan ko ng kaibigan, wala akong matatawag dahil yung kaibigang inakala ko. Yung nag-iisang kaibigan ko, masaya na siyang kasama yung mga bago niyang kaibigan. Ganun ba yung gusto mong gawin sa akin? Matapos ng lahat? I'm so sorry. Sorry, Bes. Hindi ko naman talaga ginusto na mangyari sa atin yung ganito eh. Hindi ko naman inakala na aabot tayo sa ganito. Hindi ko rin naman kaya na hindi na tayo magiging magkaibigan. Paanong hindi mo ginusto? Ikaw ang pumilit sa akin no na gawin natin to, di ba? Dahil lang ako ka sa akin ang pagkakaibigan yung panghabang buhay. Kamo, lahat ng tao pwedeng mawala sa buhay natin, pero hindi tayo. Hindi yung pagkakaibigan natin. Ngayon mo pa naisipan na gawin tong ganito? Natanggalin kung ano yung ginawa natin, kung kailang walang kahit sino yung pwedeng nasa tabi ko? Hindi gaya mo na ang daming may gusto sa'yo. Ang daming gustong maging kaibigan mo. Madali lang para sa'yo. Madali lang sabihin na tanggalin na natin kung anong ritual na pinagawa natin noon kasi ang dami mong kaibigan. Ako, ikaw lang ang kaibigan ko. Ikaw lang. Hindi na naghintay pa si Kathy nang sasabihin ng kanyang kaibigan dahil agad na rin siyang pumasok sa kanyang kwarto. Padabog pa nga niyang isinarado ang pinto para lang ipadama ang kanyang galit at sama ng loob. Ang naiwan na lang doon ay si Lia na pigil din ang mga luha
at si Terry na inaanalisa ang mga reaksyon ng dalawa. Bakit mo ba ako pinangunahan? Buhay namin to. Sa aming dalawa lang dapat yung usapan na to. Parehas kayo ng utak ng kaibigan mo. Hindi nyo marirealize kung ano yung mali at mawawala sa inyo hanggat walang ibang nagsasabi nun. Mahihirapan lang talaga kayo. Paano naman kung hindi na kami maging magkaibigan, di ba? Marami akong tao na nakikilala, pero hindi ko nakikita ang sarili ko na magiging kaibigan ko sila, katulad ng pagkakaibigan namin ni Kathy. Sana kasi hindi mo na lang pinanghimasukan ng buhay na hindi ka naman kasali. Parang ako pa ngayon ang mali at may kasalanan dito. Pakialamera ka kasi. Tama nga si Kathy. Selfish ka. Hindi ako selfish. Takot ako na mawala ng kaibigan. May ritual man ang kaluluwa niyo o wala, kung magkaibigan kayo, talagang magkaibigan kayo. Taon, panahon, o mundo man ang maging hadlang sa inyong dalawa, magiging magkaibigan pa rin kayo. Nasasabi mo lang yan kasi wala ka namang kaibigan na gaya ng sa amin. Hindi ka mamamatay kung wala kang kaibigan. Utang na loob, wag mo na lang kaming pakialaman. Kaya nagsisisi ako na sinabi ko pa sa'yo kung ano yung sikreto naming dalawa. Hindi ko naman na hinihingi ang tulong mo, di ba? Tapos na yung paghingi ko ng tulong, kaya ibig sabihin lang na hanggang doon na lang yun. Hindi si Kathy ang selosa. Ikaw pala talaga, Leah. Ikaw ang selfish. Ikaw ang ayaw mong palaguin ng sarili mong kaibigan. Sarili mo lang iniisip mo eh. Simula pa lang ikaw ang kalaban niya. Nakakatakot ka maging kaibigan dahil hindi mo na kailangan magkaroon ng kalaban kung ikaw pa lang na kaibigan na mismo ang pinakamalupit na kalaban. Para din naman to sa amin Para hindi kami malungkot na wala kami maging kaibigan. Para kung hindi man kami magkaroon ng asawa, at least may kaibigan kami. May makakasama pa rin kami. Hindi nakakalungkot na walang kaibigan. Mas nakakalungkot yung pilitan na magkaroon. Hindi mo pagmamay-ari ang oras, mundo at saya ng kaibigan mo. Kung totoong mahalaga siya sa'yo, hindi mo siya pipigilang lumago. Dahil ang tunay na kaibigan, hindi takot na magbagong kaibigan. Mas natatakot siya na walang nagbabago sa kanila. Hindi lang para sa sarili mo, para sa taong tinuturing mong matalik mong kaibigan. Pero kahit na anong sabihin ni Terry, hindi pa rin niya makumbinsi si Leah na tanggalin na kung anuman ang ritual na ginawa nila noon. Dahil ang buong katotohanan, kahit na may pamilya si Leah, kahit na nakikita ng mga tao na mabait siya at madali lang siya maging kaibigan, takot siyang mapag-isa. Takot siyang mawala ng atensyon. Siya ang totoong selosa at hindi si Kathy. Naging bunga na lang ang selos na nararamdaman ni Kathy dahil sa ritual at dahil iniisip niya lagi na wala siyang kahit na sino habang pinaparamdam sa kanya ni Leah na siya lang ang nag-iisang tao na maaasahan niya. Pero kahit na ayaw ng dalawa na tanggalin ang ritual, hindi pa rin tumigil si Terry na mismong ang utak nila ang manaig kaysa sa damdamin. Hindi pa sila masyadong nakakapag-usap ni Kathy. Pero gumawa siya ng paraan para makausap ito ng masinsinan. Nakakuha siya ng tamang panahon noong hindi siya nakapasok sa trabaho at umuwi naman si Kathy dahil sumama ang kanyang tiyan. Buti naman may oras din na hindi kayo magkasama ng best friend mo. Ano naman bang kailangan mo sa akin? Hindi mo ako makukumbinsing tanggalin kung ano yung ritual na pinagawa namin. Dahil kami lang ang magkaibigang dalawa. Hindi mo siya magiging kaibigan dahil kami lang yun. Hindi ko naman gusto maging kaibigan si Leah. Tama na yung magkatrabaho kami at magkakilala. Okay, edi wag mo na lang kausapin. Ang maldita mo, no? Pero okay lang. Hindi rin naman kita kaibigan eh. Kaya nga, wag mo na akong kausapin, di ba? Alam mo, hindi naman lahat yan madadaan sa pagiging magkaibigan nyo lang. Sa pagiging salosa ninyong dalawa. Yung isa, kahit na masaya naman sana sa buhay, nagsiselos pa rin kapag ikaw na ang magkakaroon ng masayang buhay. Ikaw naman, kaya mo naman sana maging mag-isa, pero dahil nga konektado ang kaluluwa ninyo, hindi ka makawala. Hindi mo naman na yun problema, no? O hindi ko naman sinabing problema ko yun. Ginagawa ko lang naman to dahil naaawa ako sa'yo. Oo, sa'yo ako naaawa, hindi kay Leah. Naiinis pa nga ako sa kanya. Ginusto naman namin itong dalawa eh.
Kaya wag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Alam mo, ramdam ko na matalino ka, pero hindi mo magamit ang utak mo. Paano? Mas nangingibabaw kasi yung damdamin mo. Hindi naman kita sinisisi na gano'n ang nararamdaman mo dahil nga dulot na rin yan ng ritual. Mas malala pa pala yan sa gayuma, no? Gayuma din siya pero ibang version siya. Malala na version ng gayuma. Okay naman sa akin yung friendship nyo. Sweet nga kung tutuusin eh. Imagine, may isang kaibigan ka na kasama mo sa lahat. Kahit na sino naman siguro gusto magkaroon ng kaibigan na makakasama nila sa lahat. Nakatira kayo sa isang bahay, tapos close na close kayo, ganun. Pangarap din namin yan ng kaibigan ko eh. Kaso, hindi yun nangyari dahil kailangan niya magtrabaho sa ibang bansa. Ang pagkakaiba lang nung sa amin, hinayaan ko siya. Hindi ko naman tinatanong ang friendship nyo dahil wala akong pakialam sa inyo. Sinare ko lang din, no ka ba? Na-try mo na bang magkaroon ng jowa? Ha? Alam mo, same lang yun sa friendship nyo. Yung pagmamahal sa kaibigan. Hindi dahil mahal ninyo ang isa't isa, dapat iisa lang ang mundo ninyo, iisang oras ninyo, iisang lahat sa inyo. Dapat kahit may makilala kayong iba, kung magkaibigan kayo, magkaibigan kayo. Ano ba talagang gusto mong gawin namin ha? Lumaya kayo. Desisyon na namin to. Di gamitin mong utak mo, Kati. Sa inyong dalawa ni Lia, ikaw ang mas matalino. Huwag mong pakinggan ang damdamin mo. Pakinggan mong utak mo kasi tinatawag niyan yung totoong ikaw. Lumulubog ka kasama ni Lia. Lumulubog kayong magkasama at hindi na yun tama. Dapat umaangat kayo na gawa lang din ng mga sarili ninyo. Nalabas na sa friendship nyo. Pakinggan mong sigaw ng sarili mo. Alamin mo kung ano ka at sino ka. Andyan man o wala ang kaibigan mo. Hindi na ikakaila pa ni Kathy na tila ba nagiging apektado siya sa mga sinasabi sa kanya ni Terry. Ilang linggo pa ang lumipas, hinayaan silang makapagdesisyon na dalawa. Hindi na sila kinakausap ni Terry. Hindi na sila pinagsasabihan, pero mukhang isa sa kanila ang may napagtatanto na at gusto nang ituloy ang pagtanggal ng pagkakatali ng kanilang mga kaluluwa. Para sa paglago na rin ng kanilang mga sarili. Isang araw, magkasama ang magkaibigan. Nasa labas sila, nakatanaw sa magandang araw na palubog na. Bakit kaya maganda ang sunset kahit na alam mong yun na yung katapusan? Hindi ko rin alam. Gusto ko hanggang sa pagtanda natin ganito pa rin tayo ha. Ayoko na kasi magkaroon ng asawa eh. Gusto ko na bibili tayo ng bahay sa may tabi ng ilog. Tapos may mga alaga tayong pusa. Ganun sa mga plano natin. Tapos mag-travel tayong dalawa. Basta yung mga plano natin noon. Gusto ko rin yun. Mag-travel tapos magkaroon ng maraming pusa. Kaya naging mag-best friend talaga tayo eh. Kasi iisa lang yung gusto natin. Pero gusto ko mag-isa ko lang. Ha? Gusto ko ma-explore ang mundo mag-isa. Ayaw mo na akong kasama? Dahil gusto ko rin ma-explore mong mundo na mag-isa ka. Tsaka natin alamin kung kaya natin mag-explore ulit ng tayong dalawa lang. Kasi hindi natin malalaman kung ano yung para sa atin kung hindi tayo lalayo sa isa't isa. Bes, bitaw na tayo. Ayoko. Kailangan. Kasi kung totoo naman tong friendship natin, hindi naman tayo dapat ganito eh. Napapagod na ako magselos. Di hindi na ako makikipag-usap sa kahit na sino. Hindi ako to. Mas masaya naman kapag kaibigan ang kasama, di ba? Kaysa ibang tao. Saka mas marami naman tayong pangarap dalawa. Mas kilala mo ko at kilala kita. Paano mo ako makikilala kung hindi ko kilala ang sarili ko? Kaya nga may best friend, di ba? Kasi kung di mo kilala ang sarili mo, malamang mas kilala kita. Ganun ka rin. Kilala mo ko kahit di ko kilala ang sarili ko. Gusto kong masukat kung hanggang saan tayo magiging magkaibigan. Kung kapag ba nawala yung ritual, tayo pa rin yung tayo ngayon. Paano naman ako? Anong paano ka? Marami kang kaibigan. Maraming nagmamahal sa'yo. May pamilya ka. Ako magsisimula sa wala. Hindi ko alam kung sino yung kikilalanin ko o mabubuhay lang din talaga ako mag-isa. Pero kahit na ano dun, desisyon ko na yun. Katulad ng paano ka rin magdedesisyon ng para sa'yo.
Pero ipangako mo ha, na kahit anong mangyari, magiging magkaibigan pa rin tayo. Matalik na magkaibigan. Halos gusto nang umiyak ng dalawa, pero walang luhang lumalabas sa kanilang mga mata. Pero ramdam na ng kanilang mga puso ang lungkot. Sinulit na muna ng magkaibigan na gawin ang mga gusto nilang gawin na magkasama. Matapos nun ay humingi sila ng tawad kay Terry dahil palagi nilang inaaway kahit na gusto lang naman silang tulungan. Nagpunta sila pabalik sa albularyo. Ilang beses silang tinanong kung sigurado na raw ba sila na gusto nilang gawin yon. At doon nila sinabi na buo na ang desisyon nila. Sinabi rin ng albularyo na sa oras na mawala ang pagkakatali ng kanilang mga kaluluwa, may pagkakataon na iba na ang mararamdaman nila. Na para bang hindi na nila kilala ang isa't isa. Na baka umabot pa sa punto na ayaw na nilang makita ang isa't isa. Pero hindi na sila nagdalawang isip. Pinagawa na nila ang ritual. Gumamit ng 2 kandila ang albularyo. Pinaukit ang pangalan nila. Ang kandila na hawak ni Leah, pinasulat ang pangalan ni Kathy. At ganun din naman ang kandila ni Kathy. Ipinaukit din ang pangalan ng kaibigan. Matapos nun ay isinagawa na ang ritual ng paghihiwalay ng kanilang kaluluwa. Magkahawak pa ang kanilang mga kamay. Habang tumatagal at nalulusaw ang kandila, nagbabago na rin ang kanilang nararamdaman. Hanggang sa natapos ang ritual, sabay na natunaw ang kandila at kasabay din ang pagbitaw nila sa kamay ng isa't isa. Gabi na nung nakauwi sila. Ano, kain na muna tayo? Tara na. Ako na lang ang magluluto ng ulam. Adobo sana, yung paborito ko. Oo naman, akong bahala dyan. Pareha silang naninibago. Hindi nila alam kung paano yon ipaliliwanag para silang magkakilala na lang. Hindi katulad noon na para bang hindi sila mapaghiwalay. Naging malaya na si Leah. Wala nang kaibigan na nang aaway sa kanya kapag nakikitang tumatawa siya habang may kausap na iba. Habang si Kathy naman, nagkaroon na rin ng bagong kaibigan na katrabaho niya lang din. Si Terry naman, pinagmamasdan lang palagi ang dalawa. Iba na rin ang napapansin niya. Parang dalawang nagmamahalan na patapos na at handa nang magpaalaman. At yun nga ang nangyari. Dahil si Kathy na mismo ang nagsabi na lilipat na siya ng bahay. Bukas na ako lilipat kasi day off ko. Malapit lang yun sa office ko eh. Ako naman yung maglalakad ngayon. Dapat may kasama ka rin na maglakad papasok at pauwi. Wala nga akong makasabay. Ang lalayo nila eh, puro pa may mga sundo. Sana all na lang muna ako sa mga may jowa. Ingat ka doon ha. Saka kapag day off mo, gala tayo. Sige, bet ko yan. Ayos lang ako ng gamit ko. Nakakalungkot yun. Pare-pareho silang apektado, maging si Terry. Hindi naman niya naging kaibigan talaga ang mga yon. Pero bilang isang tao na matagal nakatira mag-isa sa bahay at nagkaroon ng kasama, parang naninibago siya kapag may aalis na. Iniisip niya rin na susunod na si Leah na lilipat ng bahay at magiging mag-isa na ulit siya. Pero sanay na siya sa ganon at alam niyang may mga tao talaga na darating sa buhay para magdala ng magandang alaala pero hindi habang buhay na mananatili sa tabi. Ilang buwan ang lumipas, nakatanggap ng magandang alok si Leah papunta sa ibang bansa. Matagal na niyang pangarap yun at ngayon oras na para kunin. Malalayo siya sa lahat ng nakilala niya. May takot pero alam niyang kakayanin niya yon bilang paglago sa kanyang sarili. Isang araw, nagkita silang dalawa ni Kathy. Uy, congrats ha! Yan na yung matagal mo ng pangarap, di ba? Ayan na yun. Nakakatuwa naman yan. Ang dami talagang blessing na biglang dumating sa atin, ano? Congrats din sa'yo ha, may bago ka ng jowa. Tapos ikakasal ka na rin. Ang bilis no? Ilang months pa lang kayo. Gulat nga rin ako eh, pero matagal na kami magkakilala.
Alam mo yung nanliligaw sa akin nung high school tayo? Si Jo Marie? Ay, si Jo Marie pala yun. Kaya pala sabi ko parang kilala ko siya. Parang namumukaan ko eh. Hindi ko nga lang tinanong. Siya yun. Lagi yung nag-aaya ng date sa akin. Tapos hindi ko naman siya sinisipot dahil noong mga panahon na yun, wala akong gana na kumilala at sumama sa ibang tao. Pero at least ngayon okay na kayo. Iba na talaga ang nangyari sa atin simula nung naghiwalay tayo ng landas. Ikaw pa rin ang kaibigan ko, pero iba pa rin pala talaga kapag may nakikilala tayo na bagong tao, no? Sana hindi ito yung huling beses na magkikita tayo, no? Sana nga. Ngayon pa lang yung parang official na paghihiwalay natin ng landas, no? Salamat sa mga alaala at lesson na nangyari ng mga panahon na hindi tayo mapaghiwalay. Salamat din at sorry kung nagawa ko yun. Walang may kasalanan dahil gusto natin yun. Ang mahalaga ngayon, sabay na nating binagong tadhana na inaakala nating hindi na natin mababago. Masaya ako na nakilala at naging kaibigan kita. Nagawa natin yung mga bagay na akala natin hindi natin kaya. Salamat. Sana maging masaya ka sa buhay na pinipili mo. Basta ako, bibit-bitin ko kung ano man yung mga alaala na pinagsamahan nating dalawa. Yun kasi yung mga panahon na pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Walang kulang, kasi lahat yun sapat. Sapat ka bilang kaibigan ko. Kahit ikaw naman sapat ka rin. Bibit-bitin ko rin yung mga alaala natin. Magiging laman siya ng mga kwento ko, lalo na sa mga anak ko. Pinapalaya na natin ang isa't isa. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkaibigan na natutong magmahal at magpahalaga. Ito na yung huli nating pagsasabay bumitaw. Maging magkaibigan man ulit tayo sa muling pagkikita. Ang alam ko lang, ikaw pa rin ang matalik kong kaibigan kahit nasaan man tayong lupalop ng mundo. Yun ang huling beses na nagkita ang dalawa. May komunikasyon sila pero hindi na ganong kadalas ang kanilang pag-uusap. May pamilya na si Kathy, habang si Leah naman ay may maayos ng trabaho. Hindi na rin nila alam kung ano na ang balita kay Terry, pero mukhang nabubuhay ito sa paraan na alam niya. Kumikilala sila ng iba't ibang tao. Nagkakaroon ng bagong kaibigan at nawawalan din. Pero iisa lang ang natutunan nila, na ang tunay na kaibigan, wala man sa tabi nila, mananatili naman sa kanilang mga puso. Tunay naman na ang pagkakaibigan ay may malalim na parte ng buhay. Ito ang sandaling may nakikinig kahit walang paliwanag. Ang presensyang hindi kailangang ipaglaban dahil kusang nananatili. Ngunit ang pagkakaibigan ay hindi dapat nagiging sanhi ng selos. Hindi rin ito dapat nagiging dahilan ng pag-angkin o dahilan upang ipagkait ang kalayaan ng isa't isa. Ang selos ay hindi patunay ng lalim ng samahan, kundi palatandaan ng takot na mawalan. Takot na minsan ay hindi na tungkol sa kaibigan, kundi tungkol sa sariling kakulangan. Kung mahalaga sa iyo ang isang kaibigan, hayaan mo siyang magkaroon ng sariling mundo. Tandaan na ang pagkakaibigang totoo ay hindi sinusukat sa dami ng oras na magkasama, kundi sa lawak ng kalayaang kayang ibigay. Sapagkat ang ugnayang nananatili kahit may distansya ay mas matibay kaysa sa samahang pinipilit sa pamamagitan ng selos at takot. Kayo ba mga apo? Naging selosa na rin ba kayong kaibigan? Yung tipo na gustong ikaw lang dapat ang kaibigan ng kaibigan mo? Kung gayon, maaari niyong ibahagi ang sarili niyo ring karanasan, kasabay ng inyong opinyon sa ating bagong kwento. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.